Naghain na ng panibagong protesta ang Pilipinas at ipinatawag ng Chinese ambassador para matapos pong insidente ng pangharas sa West Philippine Sea nitong weekend. Ang China, naghain din ng sarili nitong protesta. Sabay giit na sila ang nasa katwiran sa kanilang ginawa. Saksi, sina June Veneracion at Ian Cruz. Tila David na napapagitnaan ng dalawang Goliath, ang may tuturing na David ang ML Kalayaan na bahagi ng rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal nitong linggo. At ang dalawang Goliath, barko ng China Coast Guard na ang isa panay ang buga ng water cannon sa mas maliit na barko ng Pilipinas. Ang kinaroroonan naming BRP Sindangan, hinarang ng isa pang China Coast Guard ship, habang ang ML Kalayaan nakalampas. Pero hinabol pa rin ng mga barko ng China. Pero ilan ang tumitira? Dalawa. Mga kapuso, kasalukuyan pong wina-water cannon nitong malaking Coast Guard vessel, yung ating Rore vessel na napakaliit pero hindi sila nagpapatinag. Patuloy yung kanilang girean kanina pa. Pero hanggang sa ngayon, hindi nagpapatinag itong ating mga tropa. Madidikitan sana ang ML Kalayaan pero nagtago ito sa likod ng aming barko. Maya-maya, ang mga militia vessel naman ang gumalaw na tila hinaharang din ang ML Kalayaan. Halos magkatamaan ang militia vessel at ang Rore ship. At sa gitna niyan, muling inabot ng water cannon ng China Coast Guard 5204 ang ML Kalayaan na hindi na makagalaw dahil sa lakas ng tubig. Napapalibutan tayo ngayon ng mga China Coast Guard, gayon din itong mga militia vessels. At itong nasa likuran natin, yan yung ML Kalayaan, yan yung Rore vessel ng ating pamahalaan na naghahatid ng tropa at mga supplies doon sa Ayungin Shoal. Pero ayon sa kanila ay tila nagkakaproblema dahil nga nabasa na raw yung karamihan sa mga gamit doon sa loob, nabasag din yung salamin at baka hindi na sila makaandar pa. Tumirik na nga ang ML Kalayaan kaya nagpasyang hilahin ito at idikit sa BRP Sindangan. Pero pahirapan yan dahil sa lakas ng alon. Uy! Nawasak! Yun, nawasak! Tinotow na itong ML Kalayaan matapos nga mapinsala dahil sa pangwawater cannon ng mga China Coast Guard kanina. Pero hanggang ngayon, makikita natin na nakabukas pa rin yung kanilang mga water cannon. Ang BRP Cabra na escort ng isa pang Rore vessel nasira ang mast dahil sa pambobomba ng tubig. Dahil sa tinawag ng Philippine Coast Guard na dangerous maneuver ng China Coast Guard, nauwi sa banggaan ang Unay sa May 1 at ang China Coast Guard vessel. Kayman, tagumpay na nakapasok sa Ayungin Shoal ang Unay sa May 1 bandang 7:40 ng umaga. Sa AFP Chief of Staff General Romeo Browner, nasaksihan ang pagbuntot ng mga barko ng China habang lula ng resupply boat. Nasa 40 barko ng China ang nabilang ni Browner, pero aabot daw ito ng higit 100 sa buong paligid ng Ayungin Shoal at Mischief Reef. Galit na galit ako, no? Because we were performing a legitimate military operations in our exclusive economic zone. Pero nakasampas siya sa BRP Sierra Madre at nakumusta ang mga sundalo roon. Mahirap po yung conditions ng pamumuhay nila dun sa BRP Sierra Madre, and yet, no, high moral sila na nagsisilbi para sa ating bayan. At nung paalis na ako, paalis na yung aming boat, yung Unay sa May, no, kumakaway sila. Oh, Merry Christmas, sir! Merry Christmas! No? Water cannon din ng China ang humarap sa BRP Dato Bangkao, Dato Sanday at Dato Tamblot na kasama sa humanitarian support mission ng BFAR papalapit sa Scarborough Shoal itong Sabado. Nasa 17 nautical miles mula sa Scarborough nang magparamdam ang mga barko ng China Coast Guard. Bumuntot, gumilid at humarang. We warn you. Dahan-dahang dinikitan ng BRP Dato Bangkao. Nasira ang bahagi ng railing nito. Ang pang-water cannon
Nagsimula bandang alas 9 ng umaga. Lumapit na kami sa bunganga ng Scarborough Shoal at ito ay bumubuga na ang water cannon ng China Coast Guard para harangin itong Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Malapit na namin nasaksihan ng pang-water cannon ng China Coast Guard 3305. Pasok! Ito, pangalawa na ito. Diretso mismo sa barko. Sa isang punto, sabay pang nagbuga ng tubig ang dalawang barko ng CCG. Hindi bababa sa 8 beses na water cannon ang mga barko ng BFAR. Sa lakas ng pressure, nayupi pa nga ang bahagi ng radar ng BRP Dato Bangkaw. Mas aggressive sila, no? Dati shadowing, dangerous maneuvering, yun ang ginagawa sa barko natin. And then pag nalagpasan na natin yung dati, okay na yun. Pero ngayon, di talaga tayo tinatantanan, no? Hanggat makakagit-git, gigit-gitin talaga nila. To the point na naglabas na talaga sila ng water cannon. Pati ang mga mangingisdang Pinoy na gustong makakuha ng krudo na dala ng BFAR, hindi rin nakaligtas sa harassment gamit ang water cannon. Nag-deploy ang China Coast Guard ng rigid inflatable boat sakay ang 5 tauhan papunta sa direksyon ng bigayan ng tulong para sa mga mangingisda. Pero hinarang sila ng 2 tauhan ng BFAR na sakay din ng inflatable boat. Palaging ginagato mga Pilipino dito, hindi naman nila teritoryo to. Sa kabila ng naranasan, babalik pa rin daw ang BFAR sa Scarborough. Sa kabila ng pambubuyo at agresibong mga hakbang ng China Coast Guard, lalo pang tumitibay ang determinasyon ng Pilipinas na ipagtanggol ang ating soberanya ayon kay Pangulong Marcos. Nang dahil sa mga insidente sa Scarborough at Ayungin itong weekend, 3 hakbang ang ginawa ng ating gobyerno. Nagpadala ang ating embassy sa Beijing ng démarche o mas malakas na diplomatic note sa Chinese Embassy. This is the 3rd incident where dangerous maneuvers by Chinese vessels have resulted in a collision since the 22 October Aurora mission. Ipinatawag din ngayong hapon si Chinese Ambassador Wang Zilian. Kahapon pa lang, itinawag na ng Pilipinas sa China ang protesta nito sa napagkasundo ang hotline para sa agarang pagresolba ng mga ganitong insidente sa dagat. There is a dissonance between what is being said and promised between what's happening in the waters. And that's the reason why we're calling on China to be a responsible member of the international community. Ayon naman sa Chinese Foreign Ministry, professional, restrained, justified at legitimate ang kanilang mga hakbang sa barko ng Pilipinas na pumasok sa Ayungin. Dahil dito, naghain din sila ng démarche sa Pilipinas. Hindi raw maikakaila ang kanilang soberanya sa Ayungin. Sabay giit na walang bisa ang 2016 ruling ng Permanent Court of Arbitration. Sa 2016 ruling, pinagtibay na bahagi ng ating EEZ ang Ayungin, bagay na muling binigyan din ni Pangulong Marcos. Ang Scarborough Shoal o Baho de Masinloc naman, sovereign Philippine territory at integral sa bahagi ng ating kapuluan. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion. Ian Cruz ang inyong saksi. Mga kaibigan, samahan nyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.